والصلاة والسلام أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Alamin natin ang mga bagay na mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una dito, sinabi ni Allah, sabihin ninyo na magkakapantay ba ang mga kaalaman at ang mga hindi kaalaman. Sinabi ng Allah, sabihin mo na nakakapantay ba ang nakakaalam at ang hindi nakakaalam. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi niya pa, itataas ni Allah sa mga antas na mga sumasampalataya mula sa inyo at binigyan ng kaalaman. At sinabi niya pa, at sabihin mo Panginoon ko, dagdagan mo po ako ng kaalaman. Sinabi niya pa, ang tanging tunay na natatakot kay Allah mula sa kanyang naglilingkod ang mga maalam. Ano ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga sinabi? Ang ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit ikaw ay isang ulama, kahit ikaw ay isang alim, kahit ikaw ay isang ustad, mas lamang pa rin ang kaalaman ng isang normal o may kaalaman man na tao. Hindi ko sa minamaliit ang mga ustad natin at sila nagtuturo ng mga kaalaman sa atin mga Muslim. Kahit ikaw ay isang mataas na antas sa kaalaman ng Islam, ang higit pa rin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na nakatatakot kay Allah ay ang tunay na may kaalaman. Ang tunay kay Allah na mula sa kanyang lingkod ay may mga maalam sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa mga sa mga pag-uulang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sumasamba sa mga Diyos. Ayon sa sinabi ni Muwiya ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi ng sino man ang ninanais ng Allah sa kabutihan, bibigyan niya ito ng pag-unawa sa relihiyon. Ayon kay An-Nasrah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi, ang sino mang magtuturo sa isang katarungan o nagkakamit ng siya ng katulad ng gantimpala na gumawa sa ayon dito, na hindi mababawasan ng anuman gantimpala ng gumagawa. Ayon sa sinabi ni Abdul Hurayra, nagsabi ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na kapag namatay ang anak ni Adam, ang tao ay humihinto sa kanyang gawa maliban sa tatlong gawang gawa na tuloy ang kaalaman na nagpapakinabang o magmamatuwid sa anak na nananalangin para sa kanya. At ayon din kay Shahal ibn Rasad, ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, ang sumpaman kay Allah, patubay ni Allah ang pamamagitan ng isang tao at higit sa mainam para sa may-ari ng mga mamahaling kamelyo. Ang ibig sabihin dito sa nabanggit ko, na ang mga tao o kahit man sila ay ang mga tao na patuloy na nag-share ng mga kaalaman o ano man yung mga tao na patuloy na nagsasaliksik ng kaalaman, yung mamana nila sa kanilang mga anak, at yun ang mga tao ng ating mga ulama, ating mga ustad, ating mga alim. Ang pagkaibahan lang ng ating mga ulama ay sila ang ating mga scholar sa Islam, sila yung may antas na kaalaman, o kumbaga sila yung nag-aaral hanggang sila ay abutan ng kamatayan. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam,
banggitin pa natin ang ilang pang tinalakay. Ayon kay Abdullah ibnu Umar Idila Hashara, ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, iparating ninyo ang tungkol sa akin kahit isang talata lamang ng Quran. Nabanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, iparating ninyo sa akin kahit isang talata lang ng Quran mula sa akin. Alam niyo ba na ang isa sa aking babanggitin na sinabi ng Qura sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya doon, naan na dyan na ang susi sa paraiso ay ang salah. Yun ang aking bibigay na kasagutan. May sumisigaw bata. May sumisigaw na bata. Inilahad ng tala. Ah, Inilahad. sumisigaw na anak ko. Nilahad ng mga talata ng Quran ang mga hadith na nabanggit sa kahalagaan ng kaalaman ng pagkakaroon ng pag-unawa sa relihiyon at buhay. At yun lamang ang aking babanggitin, at salamat, at sana'y pagsulisigin pa natin ang ating mga kaalaman patungo sa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.